Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang paliwanag tungkol sa kasaysayan ng lindol sa Japan, kasama ang praktikal na gabay kung ano ang dapat gawin kapag may malakas na lindol sa Japan. Ang pinakamahalagang mensahe ay hindi takot, kundi kahandaan, kaalaman, at mabilis na aksyon para manatiling ligtas. Ang Japan ay matagal nang kilala bilang isa sa mga bansang pinakaapektado ng lindol dahil ito ay nasa Pacific Ring of Fire. Dahil dito, regular na nakararanas ang bansa ng maliliit at malalakas na pagyanig sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Walang iisang unang lindol na tiyak na naitala noong naitayo ang Japan. Dahil ang Japan ay may napakahabang kasaysayan at ang mga sinaunang tala ay hindi kumpleto. Ngunit may mga sinaunang ulat ng lindol sa Japan na umaabot pa noong mga unang siglo ng nakasulat na kasaysayan nito. Ilan sa mga pinakatanyag na malalakas na lindol sa Japan. Narito ang ilang mahalagang lindol sa kasaysayan ng Japan. Ang taon, ang pangyayari at ang paalala. 1707, Hoei earthquake, isa sa pinakamalalaking lindol sa kasaysayan ng Japan. Sinamahan ng malawak na pinsala at pagputok ng Mount Fuji, makalipas ang ilang linggo. 1896, Meiji Sanreiku earthquake, nagdulot ng napakalaking tsunami at malawak na pinsala. 1923, Great Kanto earthquake, isa sa pinakakilalang lindol sa Tokyo at sa paligid nito. Nagdulot ng matinding pagkasira at maraming nasawi. 1995, Great Hanshin earthquake, matinding pinsala sa Kobe at karatig lugar. 2011, Great East Japan earthquake, isa sa pinakamalakas na lindol sa modernong kasaysayan ng Japan. Nagdulot ng malawak na tsunami at krisis sa Fukushima. Kung ang tanong ay pinakamalakas, ang 2011 Great East Japan earthquake ang isa sa pinakatanyag at pinakamabigat na naranasan ng bansa sa modernong panahon. Kung ang basihan naman ay historical magnitude at lawak ng epekto, kabilang din sa pinakamalaki ang 1707 Hoei earthquake. Ano ang gagawin kapag may malaking lindol? Kapag naramdaman ang malakas na lindol, ang pinakamahalaga ay manatiling kalmado at kumilos ng mabilis. Kung nasa loob ng bahay, yumuko, magtago, at humawak sa ilalim ng matibay na mesa. O kung kaya, lumayo sa salamin, kabinet, at mabibigat na bagay na pwedeng bumagsak. Huwag agad tumakbo palabas habang malakas ang pagyanig. Pag humito na ang lindol, tingnan kung may apoy, gas leak, o sirang kuryente kung nasa labas. Lumayo sa mga poste, gusali, puno at pader. Pumunta sa bukas na lugar. Mag-ingat sa mga bumabagsak na bagay tulad ng bubong o basag na salamin kung nasa baybayin. Kapag may malakas at mahabang lindol, umalis agad sa tabing dagat at pumunta sa mataas na lugar. Huwag hintayin ang balita kung may tsunami warning. Ang mabilis na paglikas ang susi sa kaligtasan kung nasa tren o mall. Sundin ang anunsyo ng staff o operator. Huwag magpanik sa pagtakbo. Hintayin ang ligtas na instruction bago lumabas. Saan pupunta kapag may malaking lindol? Narito ang sitwasyon
saan pupunta. Kung ikaw ay nasa bahay, sa ligtas na bahagi ng bahay habang umaalog pa. Pagkatapos ay evacuation area kung kailangan. Kung nasa apartment, sundin ang evacuation plan ng building at pumunta sa designated shelter na nasa baybayin. Mataas na lugar o tsunami evacuation building. Kung ikaw naman ay nasa lungsod, dun ka sa itinalagang evacuation center o open space na malayo sa panganib. Kung nasa trabaho o paaralan, sundin ang disaster manual ng lugar at sumama sa evacuation route. Sa Japan, karaniwan ng may evacuation center o hinanjo na naka-assign sa bawat lugar. Mainam na alamin ito bago pa man magkaroon ng sakuna. Sino ang maaaring tawagan at kailan tatawag? Narito ang mga numero. Fire at Rescue 119. Sa pulis 110. Kung may sugatan, sunog o matinding emergency, tumawag sa tamang numero agad. Kung may language barrier, maraming munisipalidad sa Japan ang may multilingual disaster support. Mga praktikal na tips para laging handa. Maghanda ng emergency bag na may tubig, pagkain, flashlight, power bank, gamot at dokumento. Alamin ang evacuation route mula bahay, trabaho at paaralan. I-save sa phone ang emergency contacts at local city office numbers. Siguraduhin nakatali o nakasecure ang mabibigat na gamit sa bahay. Mag-practice ng family communication plan. Kung magkahiwalay kayo kapag may lindol, sundan ang official alerts mula sa lokal na gobyerno at disaster apps. Positibong mensahe para sa kabuuan. Ang kasaysayan ng lindol sa Japan ay paalala na kahit maraming panganib, mas malakas ang isang komunidad kapag handa ito sa tamang kaalaman. Maagang paghahanda at pagkilos ng mahinahon. Mas napoprotektahan ang buhay at mas mabilis ang pagbangon pagkatapos ng sakuna. Kapag handa ka, mas panatag ka rin sa anumang sakuna. Ang tamang paghahanda para sa sarili, bata at nakatatanda ay nakakatulong para kumilos ng maayos at mapanatiling ligtas ang lahat. Mga dapat ihanda para sa sarili, tubig na inumin, ready-to-eat food o dilata, flashlight at extra baterya, power bank, whistle para sa senyales, first aid kit, importanteng dokumento sa waterproof envelope, cash na maliit ang denomination at ang face mask. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.